Creamy at iwas palpak na maha blanca ba ang hanap mo? Naku guys, itry nyo na tong recipe natin for today. Sinisiguro ko sa inyo na hindi na kayo papalpak sa paggawa nitong napakasarap na maha blanca. Start tayo dito sa gagamitin nating lalagyan or pan. Papahidan nga natin ito ng butter or pwede naman kahit cooking oil. Gagawin nga natin ito upang hindi dumikit yung maha blanca. Punta na tayo sa next step, ang paggawa ng slurry. Dito nga ay gagamit tayo ng 200 grams na cornstarch at tutunawin naman natin ito sa 2 cups of water. Itong slurry nga na ito ay gagamitin natin upang maging buo yung maha blanca. Nahirapan nga akong tunawin ito gamit ang whisk, kaya naman ginamitan ko na nga lang ito ng kutsara. At mas napadali nga itong tunawin. So tapos na nga tayo sa paggawa ng slurry, kaya ang next step dito sa ating kawali ay paghahaluin natin yung 400 ml na coconut cream. Wala na ngang time pumunta sa palengke, kaya naman gumamit na lang ako dito ng Coco Mama. Ilagay na rin natin itong isang lata na evaporated milk. Sunod na rin nating ilagay itong isang lata na condensed milk. Ayan, at simutin lang natin. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala tayong maglagay dito ng all-purpose cream para siguro mas maging creamy. Gumamit pala ako dito ng 250 ml na all-purpose cream. Next, ilagay na rin natin itong isang lata ng whole corn kernel at isang lata ng cream-style corn. Then, haluin lang natin ito hanggang sa mag-well combine. Para naman malaman kung sakto na yung lasa or tamis nito ay tikman lang natin. At para nga sa akin ay saktong-sakto na yung tamis nito. Pero kung kulang pa yung tamis para sa inyo ay pwede naman po tayong mag-add ng asukal. So ayan, isasalang na rin pala natin ito sa ating kalan. Halu-haluin at once na mag-start na itong kumulo, pwede na nating ilagay dito yung ginawa nating slurry or yung tinunaw natin na 200 grams na cornstarch sa 2 cups na tubig. And then continuous lang sa paghahalo hanggang sa lumapot na. Naalala ko lang din, pwede pala tayong maglagay dito ng at least 2 tablespoon na butter. Continuous lang sa paghahalo hanggang sa kumulo at okay na to. Pagka okay na yung mixture ay agad na natin itong itatransfer ngayon dito sa ating lalagyan or pan. Pagka-transfer or salin nga ay ayusin lang natin ito. Pwede rin pala natin itong ilagay sa ganitong lalagyan. O diba? At pwede rin natin itong gawing pang negosyo. Pagkatapos nga nating magsalin ng mixture, palamigin lang at ilagay muna sa ref for 1 hour. Pagkalipas nga ng 1 oras ng paglagay natin ito sa ref, pwede na tayong maglagay ngayon ng toppings. Dito nga ay bubudburan lang natin ng grated cheese.